Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang iling ko, Rondy TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Police Major Alan De Castro nagpapahiwatig na ayaw magpakuha ng DNA sample. Para nga sa gagawing DNA test, para nga makita kung magkamats ba sa mga hibla ng buhok na natagpuan sa kulay red na Honda CR-V mga kababayan. Kung hindi makipagtulungan itong mga suspect, ibig sabihin ay guilty nga mga kababayan itong mga suspect na ito. Ito na nga mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Wala pa rin daw proof of life o hindi pa rin makumpirma kung buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP, tuloy-tuloy ang ginagawang backtracking sa mga CCTV sa lugar kung saan huling natagpuan si Camilon. Higit isang buwan na mula nang mawala ang beauty queen. Nakasuhan na rin ang ilang suspect kabilang si Police Major Alan De Castro na karelasyon umano niya. Umaasa ngayon ang otoridad na pumayag na itong sumailalim sa DNA test para makumpirma sa hibla ng buhok na nakuha mula sa nirecover na sasakyan kung saan umano nakitang isinakay si Camilon. At para po sa dagdag na detalye, makakausap natin si Major May Ann Cunanan, ang tagapagsalita ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Karen. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at tagapanood po. Kumusta po ang ginagawa ninyong backtracking? May lead na ho ba sa kinaroroonan ni Catherine Camilon? As of today po, we have dedicated tracker team po para sa possible daanan po itong Nissan Juke po na sasakyan nga ni Catherine. Ito nga din po yung nagbigay sa ating babang informasyon para maging lead po dun sa ating mga binubuo pa po na possible po na kinaroroonan po or ano man po pwede maging build up natin dito sa kasong to. And as of the location po na nawawalang si Catherine Camilon po ay hanggang ngayon po ay umaasa pa rin tayo na makapagkuha po tayo ng mga ebidensya para masunto na po natin kung nasan nga po itong nawawalan natin si Camilon po. May naihain ng kaso sa mga suspect pero bakit kailangang pumayag muna sila bago isailalim sa DNA test para maikumpara yung hair strand na nakuha na na-recover nga dito sa sasakyan? Yun nga, Ma'am Cheryl, we are still hoping na makipagtulungan po sa atin si Major Castro po para po dun sa in-encourage po siya ng PNP na harapin niya itong kaso at yun nga po, haharapin naman po niya, it would be a good faith on his part na he can submit himself for the DNA test. But hindi natin siya pwedeng persahin dahil nga meron po tayong mga sinusunod na proseso. And it's right for the PNP now to request for DNA while ongoing po yung preliminary investigation. Or kailangan po natin hintayin na formal na ihain po ang kaso na ito sa court level before we request the court to allow us to get a DNA examination po sa ating suspect na si Police Major De Castro po. And we can also request to the other suspects po, tulad na po dun sa ating mga sample na nakuha po dun sa red reco po na hindi po nag-match dun sa DNA test po na ginawa sa kulang po ng nawawala sa Camilon. We can also request for the DNA sample po dun sa other suspects po na involved dito sa na to, if formal na po mag-aahin sa court level po. Okay, Major, hiningan po natin, nag-request tayo ng DNA kay De Castro pero humindi na siya. Yung sa iba pang suspect, magre-request pa lang? As of this moment po, we are requesting po on the part, hindi naman po natin sila pwedeng persahin na pa-DNA test. But nasa preliminary investigation pa nga po itong kaso na to, and it would better po pag ito po ay nai-accept na sa korte to form request po for the DNA sample po. Oo nga po. Pero talagang hayagang na po silang tumanggi. As of now po, hindi po sila nagsasalita. Wala pa rin po sinasabi about this confirmation po dito. But we are encouraging them to submit themselves for the DNA test po. Yung dalawa po ay nahinga na rin po ba ng DNA test? Yes po, i-encourage po natin sila po. Aha.
at sumagot na po sila na hindi? Yun po ay yung hindi po nila sinasabi, hindi po sila nagsasalita ngayon as of this moment po, hindi pa rin po sila nagsasalita. But the PNP continuously encouraging them na pagtulungan na po sa Mhm. Because nasa preliminary investigation pa po at hindi pa korte ang nagtatanong sa kanila, may karapatan silang hindi magsalita. Ganun po ba yon, Major? It is right for the PNP na mag-request ng DNA while ongoing po na sa preliminary investigation pa po. So for us po, para in the good po, hinintayan po natin, hinintayan namin sila, kaya nang sila po at kasalanan. Sumiti na po nila ang kanilang sarili for DNA test po dito sa makatulong. Tinitignan nyo rin hubang posibilidad na baka panlihis lang sa investigasyon yung na-recover na abandonadong sasakyan? Ma'am Shari, hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay paglilin lamang dahil malaki po ang naging tulong ng itong na-abandon ng sasakyan na ito. Dito po tayo nakakuha ng mga ebidensya na nagturo po ng ito nga pong si Catherine ay naisap dito sapagkat nag-match po ang pieces of evidence na nakuha natin dun sa DNA test po na nakuha natin dun sa kanyang magulang. So, ito po ay malaking tulong sa investigasyon na nagamit po sa krimen na to. Kaya hindi po na pwede sabihin na paglilin lang, kundi ito po ay nakatulong at maat makadagdag po impormasyon na pwede pang makatulong na ma-resolve po na itong Alright, marami pong salamat Major May-Ann Cunanan, tagapagsalita ng TNT CIDG. Ayun ang mga kababayan, kung walang ginagawang kasalanan itong si Police Major Alan De Castro, siya na mismo ang magpresenta sa kanyang sarili nga mga kababayan para makunan ng DNA sample para makita na wala siyang ginagawang kasalanan at malinis ang kanyang pangalan mga kababayan. Sa palagay natin, si Police Major Alan De Castro ang siyang may kagagawa ng pagkawala kay Catherine Camilon mga kababayan. Yun ang ano ang inyong opinion mga kababayan? I-comment ninyo sa comment section para ating malaman at hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Agripino Ferris. Shoutout kay Rosita Escalante. Shoutout kay Vicentis Camates. Oy, idol ha. Shoutout sa mga taga Pitworks ha. Yung pinagjijiman natin dyan sa Maynila. Kumusta na mga kaibigan dyan ha. Martin Ramos, shoutout. Candida Silvinger. Shoutout kay Luis Rivera. Yunsio Baguhin. Pilipinas Ga. Riang Trabago, shoutout. Toyota Lancer, shoutout. Caroline Kawakami, shoutout ma'am. Ronde TV mo, salamat. Tanggap ko na hindi ako masisiraan. Asa na yun ha? Di ko na mabasa. Hanapin ko yung kay Ma'am Caroline Kawakami ha. Ma'am Caroline Kawakami kasi itong si Ma'am Caroline Kawakami ay nawalan din ito ng anak. Ito mga kababayan, basahin natin ito ha. Galing kay Caroline Kawakami, pero mother, ihanda mo na rin ang kalooban mo dahil grabe talaga ang waawi ng patayan dyan sa Pinas. Ako din nawala ng anak noong 2022. Wala talaga akong balita kahit nagpadala ako ng sular sa DEP kasi nasa ibang bansa ako. Yun ang mga kababayan, grabe ang nangyari din pala kay Ma'am Caroline Kawakami. Ito pa ang sabi niya mga kababayan. Basahin natin ito ha. Ronde TV mo, salamat. Tanggap ko na kundi ako ang masisiraan ng ulo. Basta ingat palagi kasi talagang grabe dyan ngayon. Iba sa time ko noon bago ako mag-migrate sa Japan. Yun ang mga kababayan, napakatindi pala ang pinagdaanan din ni Ma'am Caroline Kawakami. Nakikiramay po tayo ma'am sa pagkawala ng inyong anak. Mag-ingat po kayo palagi dyan ma'am at maraming salamat. At kay Papang Burag Official YT Channel, shout out. Kay Roberto Mabaling, shout out. Michael, shout out. Kay Ma'am Berge Verhel sa Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Biyahirong Guard. Kay Ive, shout out idol. Larry Ginhawa. At kay Iracel Quinto.
at kay Mundoy Oy, salamat Mundoy nandito ka palagi. Shout out Narcisa Dinapo at City Saliha Baguan. Itong si Mundoy kahit na kumukontra sa atin ito ay nandito nagkukomento. Maraming salamat. Kay Jewel Elliot, shout out Dionisio Puntod, Marlin Libaton, kay Jewel Tabigi, Discalar Munigero. Yun ang mga kababayan, ihabol natin si Rodrigo Regala at Ili Adima Piod. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin. At shout out na rin pala kay Ma'am Virgie Religious na Pulilan, Bulacan.